December 4, 2025, pasado 8:00 ng gabi. Nandito kami sa NAIA X, galing ng Terminal 1 at kami ay magbibiyahe papunta ng NLEX tapos mag-exit ng Mindanao Avenue. So ito yung sitwasyon ngayon dito, medyo maluwag naman. At itong NAIA X na to ay nahahati sa dalawang exit ng Skyway. So yung isa papunta ng south at yung isa papunta ng north. So ang way namin ay papunta ng north. Sa bawat travel natin, palagi tayong mag-pray sa Diyos. Kagaya ng sinasabi ng Kawikaan chapter 3 verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Itong sa kaliwang bahagi, ito yung papunta ng south ng Skyway mamaya dito sa bandang unahan. Tapos yung sa pinakakaliwa naman, ito yung papunta ng north. So madadaanan mamaya ang Makati, ang mga exit ng Magallanes, exit ng Don Bosco, tapos exit ng yung Don Bosco sa Buendia. Meron pang isang exit sa gitna. Hindi ko lang matandaan yung exact na name ng exit na yon. Tapos paglagpas ng Buendia, ang magiging exit ng mga susunod na ay part na ng Manila. Sa Quirino, papuntang Taft Rojas Boulevard, may exit doon. Tapos Quirino papuntang Pedro Hill, Plaza Dilao, may malapit doon, may exit doon. Tapos yung isa ay Nagtahan, tapos may mga exit na ng papunta ng Quezon Ave, Araneta Avenue, ang Bonifacio, Sergeant Rivera. So, yun yung mga exit na madadaanan namin. So, ito yung kaliwang bahagi. Yung sa kanan na yan yung papunta ng south. Papunta ng Bikutan, Parañaque, Alabang, Muntinlupa, at pababa ng Slex. So, itong left side na to, ito ang papunta ng Makati, ng Manila, ng Quezon City, ng Caloocan, at papunta ng NLEX. Kung ganito yung daan, maganda kasi tuloy-tuloy. At syempre kapag Skyway, talagang expected na mabilis siya magiging travel. Kaya lang syempre ay may bayad. Pero okay lang kasi nakakatipid ng oras. So itong unahan na to, ayan may exit na dyan. Yan yung pababa ng Magallanes, Makati. So kung pupunta kayo ng EDSA, punta ng Pasay, punta ng dyan sa may parte ng Makati Bangkal, yan yung exit. Medyo mahaba lang yung pila ngayon. So yan yung exit ng Magallanes papuntang EDSA. Pero ang baba noon ay Osmeña Highway. Tapos ilang distance pa rin bago marating yung EDSA. Ito naman, yung susunod na exit dito ay Don Bosco. Ito naman yung pababa ng Osmeña Highway pa rin, pero papasok ng Don Bosco Street, papunta ng Chino Roses Avenue sa Makati. Yung sa kaliwang side na itong Skyway, mabilis yung flow nila. Ayan, mabilis yung mga nakakasalubong.
So, tanaw dito na yung mga ilaw ng mga buildings. Huwag din nating kakalimutan kapag tayo ay nagta-travel, laging iche-check ang ating mga service, mga importanteng bagay kagaya ng preno, ng langis ng makina, ng mga ilaw, yung ah, tire, laging iche-check, yung water, yung battery, so yung mga basic na napaka-importante. Ayan, ang lalaki ng building na, oh, left and right na. So, halos sentro na ng Makati 'to, itong tapat na 'to. At yung susunod na exit na yan, yan na yung exit ng Don Bosco. Ayan, tapos may nakalagay diyan na Amorsolo pala yung kasunod ng Don Bosco. Yung sabi ko kanina na in between ng Don Bosco at ng Buendia may isa pang exit. At yan pala yung Amorsolo. At pababa yan ng sentro ng Makati, yung Amorsolo na yan. So yung pinakarampa niyan, ang baba ay Amorsolo Street sa Legazpi Village at Barangay San Lorenzo dun sa Makati. So yan yung Amorsolo exit sa gawing kanan. Medyo paakyat yung exit na yan. Tapos yung susunod nga dyan sa Amorsolo ay wow, ang daming ambulansya magkasunod. Kapag ganyan ay talagang kailangan mag-giveaway. So yan na yung susunod na exit ang Buendia. So yung payment ng galing sa NAIA X hanggang Makati mula Magallanes, Don Bosco, Amorsolo, Buendia, kung hindi ako nagkakamali, 45 pesos. Pero kapag lumagpas na kayo ng Makati, halimbawa, mag-exit kayo ng Manila, may additional payment na yon. Siyempre, pag nag-exit pa ng QC, at pag nag-exit ng Balintawak, may additional payment. O almost more or less 300 yata ang payment ng galing na IAX hanggang Balintawak. Tapos iba pa yung ibabayad namin sa NLEX pa exit ng Mindanao Avenue. So ito na at nakalagpas na ng mga exit ng Makati at susunod naman dyan mga exit na ng Manila. Quirino, so dalawa yung exit ng Quirino nahati sa yung isa papunta ng Taft Avenue going Rojas Boulevard tapos yung isa ay papunta ng Pedro Hill malapit sa Plaza Dilao. So yun yung mga dalawang exit ng Quirino. Tapos susunod na exit ay Nagtahan. Ang exit ng Quirino ay nandyan sa gawing kanan. Tapos yung exit naman ng Nagtahan ay nandito sa gawing kaliwa. Medyo nakakalito pero kapag kabisado na ay hindi na malilito. Kaya kung mag-e-exit kayo ng Quirino at galing na ng Makati, galing ng South, mag-stay kayo dyan sa kanan. Tapos kung mag-exit naman kayo ng Nagtahan, dito kayo mag-stay sa kaliwang bahagi. So sana ay tuloy-tuloy na ganito yung travel, medyo maganda.
Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel, sa lahat ng mga nagko-comment, nagshi-share, nagla-like. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So malapit na po sa 700 subscribers at almost 11 months na. Tapos yung watch hour, malapit na rin naman pong ma-reach yung 4,000 watch hour. Hopefully, isama niyo po sa prayer. Ngayong December ay ma-reach na po yung 1,000 subscribers o higit pa. Tapos yung 4,000 watch hour o higit pa. So, ito pong way na to ay parang one way na. Kasi yung counter niya nandun sa taas. Pero may mga segment na magkatabi itong sa north, papuntang north at sa kabila yung papuntang south. Pero may segment na ganito. Ayan, nandito sa ibaba, tapos yung papuntang south nandun sa itaas. Pero hindi naman lahat ganyan. May mga part lang. Maganda talaga dumaan ng Skyway kasi walang traffic light, dire-diretso. At ang expectation ay talagang mabilis. Ayan, sabi ko kanina may part na nasa taas yung sa kabilang lane tapos nandito sa baba itong northbound. Pero ito pagdating nyo dito sa kurbada na to and magkatabi na ulit ang direction namin papuntang north tapos yung direction ng papuntang south ayun nandyan na sa katabing bahagi sa left side. Pero may mga portion talaga na nagiging one lane lang kasi nasa tulay tapos sa mas mataas na tulay nandun yung lane ng kabilang side. Ang speed limit dito ay ginawa na nilang 80 sa mga diretsong bahagi. Pero sa mga ganito na may mga kurbada, ang nilalagay nilang speed limit ay 60. Maganda rin yung mga ilaw nila sa poste, halos lahat ay gumagana yung mga ilaw nila. Tapos yung mga parang reflectorized light nila nandiyan sa mga gilid ay kitang-kita naman. Marami na rin tayong mga short video na upload at yung iba ay marami ding mga nagbi-views pero yung iba ay hindi naman karamihan. Yung ating long form videos ay medyo madami na rin naman, 100 plus na kung di ako nagkakamali. Ito lang, pagdating dito ay may pagbagal. Medyo malayo pa to sa SM Santa Mesa. Pero minsan nagpo-full stop. Ayan.
So ito yung experience sa travel na minsan yung talagang expectation ay hindi nangyayari. Supposed to be ay mabilis kasi nga skyway. Pero kapag marami ng mga sasakyan, kahit anong gawin, yan, nag, ah, nagsisikip, nagta-traffic. Kahit ambulance, so napapansin natin na nagpo-full stop din siya. Kapag ganito na yung sitwasyon ay dito na natetest ang patience ng mga nagda-drive kahit na anong pagmamadali ang gawin kapag nakadaan sa ganitong pagsisikip ng mga sasakyan ay walang magagawa kundi um, sumabay sa alon, ika nga. Hindi ka pwedeng overtake sa ganito kasi nga dikitan yung mga sasakyan. Ang mga video na nagawa natin ay mayroong mga DIY. Kung hindi ako nagkakamali, yung first video na upload ko ay yung paglilinis ng air cooler, yung electric fan na nilalagyan ng tubig para lumamig at merong yelo dun sa ibabaw. Siguro minsan ay i-video ko ulit yon kapag nilinis ko ulit yung air cooler namin kasi kailangan nililinis din talaga. Tapos meron ding videos na tungkol sa electric fan, switch, yung hindi mahila kasi nag-stock up sa loob yung tali. So, nilagay din natin yan sa ating DIY at yung screw ng bisagra ng pintuan na nilagyan ng stick ng barbecue, parang pinaka-tox kasi maluwag na yung pinaglagyan ng screw. So, nagkabisa naman, naayos naman. At may mga iba pang DIY kagaya ng pag-aayos ng ginagamit kong service na City Badja 100, pagpintura ng rim, at pag-change oil. So may mga ganong videos na minsan sa travel ay motor yung ginagamit at minsan naman ay kagaya ngayon, four wheels yung gamit. So marami na rin talaga mga video na na-upload sa channel na ito at sana ay nakakapagbigay impormasyon at nakakatulong sa mga nakakapanood ang mga video na ating nagagawa dito. Praise God. Pero majority ng mga travel ay ganito yung gamit. Itong four wheels na to. Minsan ay gumagamit ng double camera, tapos minsan naman ay ganito lang na one side lang, yung sa front lang yung nabibideo. Pero may mga video din na nakikita ang nagda-drive, nakikita yung mga sakay. So, ito ang karanasan na parang mapapaisip ka na skyway, expressway, nagbabayad, pero may
traffic. Ayan na yung SM City, Santa Mesa sa left side. Yan yung SM Center Point kung tawagin. Given naman yung exit dito ng Quezon Ave, lalo kapag rush hour, talagang matraffic. At minsan siguro, yun ang nagiging epekto, nagdo-domino, kaya umaabot hanggang dito sa mga nadaanan namin kanina na ramdam yung pagbagal kasi yung exit ng Quezon Ave ay volume na. At kapag talagang punuan na doon yung one lane na nakalaan lang para sa Quezon Ave exit, minsan ay yung mga nagdo-double lane ay naiipit kaya nagkakaroon ng epekto. Mahirap pala dumaan dito kapag ganitong oras. Ngayon ay Huwebes, pasado 8:00 ng gabi. Talagang ramdam yung pagbagal dito sa part na to ng Skyway northbound. Pagkalagpas lang ng sa tapat ng SM City, Santa Mesa, medyo ilang minuto na rin na ganito yung sitwasyon dito. Ayan, may full stop pa talaga minsan. Tapos gagalaw konti. So, hindi mo rin ma-predict ang traffic. Kahit na expressway, minsan ay ganito yung mga pwedeng maranasan. So, may naka-signage na dito na Quezon Avenue next right. Sa napansin ko na mga pagdaan ko dito ay talagang pagtapat doon sa malapit sa exit ng Quezon Ave. Kapag mahaba yung pila ay ramdam talaga dito sa likuran. Ayan, so okay naman na dito sa lane na to. Mas gumagalaw na kumpara dyan sa kanan. Pero nagpo-full stop pa rin. At napapansin ko na sobrang dami ng sasakyan sa unahan. Isang reason din kung bakit minsan nagbabagal, cause ng traffic, and kasi sobrang dami ng sasakyan. So 23 minutes na ang makalipas mula nang nakadaan kami sa NAIA Expressway nung nagbayad ng toll payment dun sa toll booth. Medyo ramdam na yung kahit papaano pag tuloy-tuloy na paggalaw bagamat napakabagal. Pero unlike kanina na may lugar na magpo-full stop ka, ngayon ay moving na mabagal lang. Pero moving naman. May pagbagal pero ayan, talagang gumagalaw na. Sana tuloy-tuloy na to. So kapag ganitong nakakaranas ng traffic ay natetest yung mga patience ng mga driver. Dito sa left side, yung going south, napakaluwag na.
Yung napapansin natin na ayan, tuloy-tuloy yung mga nakakasalubong sa kaliwa. Minsan ay madalang na. Ibig sabihin tuloy-tuloy sila. Pero yung dito sa lane na to ng northbound, grabe yung traffic talaga. So yan yung sinasabi ko na pila ng Quezon Avenue exit. Kung makikita nyo yan sa kanan, nakapila talaga. Yan, meron ulit na naka-signage dito. Sabi dyan, Quezon Avenue, 1 kilometer. So mula dito, mula pa dun sa likuran, 1 kilometer pa. So ang haba talaga ng pilahan dito pag naabutan ng ganitong volume dito sa Skyway. Yan pa lang yung rampa ng Quezon Avenue. Diyan sa kanan, pababa. So, yan. Dito okay naman na. Sana tuloy-tuloy na to. Grabe, ang haba talaga ng pila ng mga mag-i-exit ng Quezon Avenue. So, yun na yung may pinaka naka harang doon sa pa-exit ng Quezon Avenue. So, ito naman yung padiretso na ng dadaanan ng toll plaza nitong northbound Skyway. Tapos pag nakadaan dito sa toll plaza, dire-diretso na to. At yung mga exit na madadaanan naman, papunta ng Sergeant Rivera, papunta ng Bonifacio, papunta ng Balintawak. Ayan. Ayan, kung ganito lang sana, maganda yung biyahe. Kaya lang kanina naipit talaga dun sa bago dumating ng Santa Mesa, Bikutan. Grabe yung traffic dun. So dito naman, bakit may traffic din? May traffic din dito. So bandang unahan pa yung toll plaza. Pero dito, ramdam din na may pagsisikip. Tiyagaan lang at makakarating din sa paroroonan. May naka-note na naman dito signage, toll plaza, 1 kilometer. So 1 kilometro galing dito, bago pa marating yung toll plaza, ibig sabihin matraffic din dito ngayon. So mahirap pala dumaan dito ng ganitong oras at ganitong araw. Huwebes, pasado 8:00 ng gabi. Unpredictable din talaga ang traffic. Minsan ang ine-expect natin na hindi matraffic, biglang nagkakaroon ng ganito. Tapos yung na-expect naman natin minsan na matraffic, hindi naman matraffic. Pero kahit ano yung sitwasyon, kasi nagta-travel tayo, wala tayong magawa kundi tanggapin kung ang nadadaanan natin ay matraffic man o
o hindi ma-traffic. Buhay driver, ika nga. Umuusad naman pakonti-konti pero parang kanina rin biglang nagpo-full stop. Muli, balikan natin ang ating Bible verse, ang Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, napakaganda na tayo daw po ay nagtitiwala sa Diyos ng ating buong puso at huwag tayong mananalig sa ating sariling kaunawaan. Sa lahat nating mga lakad, mga plano, ating ipagkatiwala sa Panginoon at ang Panginoon ang magpapangyari at ililid tayo ng Panginoon sa mga daan na dapat nating lalakaran. Kalooban ng Diyos ang mangyayari sa ating mga buhay. Tiyaga lang at makakarating din sa pupuntahan. Naka-signage na naman dito, Toll Plaza, 500 meters. So, kalahating kilometro na lang. Grabe. Skyway. Nagbayad ka para mabilis ang travel. Pero may aberya. Siguro may mga nasiraan. Ganyan minsan ang cause ng traffic. May mga nagkaroon ng aberya. Pero wala pa naman akong nadadaanan na mga nagkaroon ng aberya. Siguro ay sa dami lang talaga ng mga sasakyan. Pansin ko lang yung gawing kaliwa, medyo mas mabilis sila. Gusto ko sanang lumipat sa lane sa kanan pala. Ayan, sa gawing kanan. Pero tanaw naman na yung toll booth. Medyo malapit na. Yung gawing kaliwa, mas mabilis din kaysa dito sa lane na napipilahan ko ngayon. Ganda nung ilaw dun, no? Nung van na yun, no? May ilaw sa ilalim. Kulay parang green na blue. So, ngayon, 300 meters na lang. Toll Plaza na. So, medyo malapit na. At yun, tanaw na yung Toll Plaza. Mas mabilis talaga yung kaliwat kanan na. Ayan na. Nakalagay na yung ETC lane. Nakalagay na yung mga lane. No RFID sa left side. Tapos dito sa gitna, ETC lane.
pati dun sa kanan. Yan, medyo okay na rito. Maluwag na siya. Tingnan natin magkano yung bayad dito. So mula NAIA X hanggang dito sa toll booth na 'to ng Skyway northbound ay 204. Tapos, pag-exit pa mamaya ay iba pa yung bayad. Tapos papasok pa ng NLEX, iba pa yung bayad dun. Yan, at okay naman na siguro 'to. Wala na sigurong traffic dito. Mas mabilis pala kapag dun sa pinakakanan dadaan. Kasi yung dito, ayan, nag-iimbudo. Yan, okay na at kitang-kita na na maluwag na dito. So may mga exit na susunod dito, Araneta yata, Sergeant Rivera, ayan. Tapos Balintawak, tapos Bonifacio. So sa Bonifacio yung exit namin. Sana ganito ang lahat na madadaanan para mabilis lang yung travel. Ganda ng mga ilaw ng poste nila dito, liwanag. Ito naman ang kagandahan kapagka maayos yung flow ng traffic. Kung lahat ng madadaanan dito ay ganito kaluwag, tiyak na mabilis ang mga travel. So yung area na 'to ay nakakasakop na nito ay Quezon City. Tapos pagbaba ng Balintawak, ang nakakasakop doon ay sa may pa-entry ng NLEX, parang Caloocan na yata yun. Tapos pag exit naman namin ng Mindanao Avenue, ang nakakasakop ay Quezon City. So kapag nakadaan kayo ng toll plaza, dire-diretso lang naman yun.
Yung speed limit dito kapag ganitong straight yung daan ay 80 kph. Pero pag may mga kurba ay 60 kph. Dati 60 lang ang maximum speed dito pero pinalitan nila. Ginawa nilang 80. Pero yung mga buses and closed vans ay 60 kph lang yung speed limit nila. Pero pag ganitong mga light vehicles, ito yung 80 kph. And medyo malapit na sa papasok ng NLEX. Thank you for using Skyway. So, ito ay sakop na ng NLEX. Yung pinaka-boundary kanina, yung signage na yon na thank you for using Skyway. Ito na ang papasok ng NLEX. Tapos yung Mindanao Avenue, kapag naka-entry dito sa toll plaza na to, gagawin na agad ako sa kanan kasi unang kanan yon yung papunta ng Mindanao Avenue. Papunta din yun ng NLEX Connect. May daan din doon. So ito napakalawak ng toll booth na to. Ito na yata yung pinakamalawak na toll booth sa lahat ng expressway dito sa Pilipinas. Itong Balintawak na to. Ito na yung papasok ng NLEX. Pagkatapos dito, medyo malapit na yung pupuntahan namin, Mindanao Avenue. So kung hindi ako nagkakamali, parang Caloocan or Valenzuela ang sumasakop dito. Pero yung Mindanao Avenue na pupuntahan namin ay sakop ng Quezon City. Pagka-entry pa lang ng NLEX ay gumawi na agad dito sa kanang bahagi kasi nandito na yung exit ng Mindanao Avenue sa gawing kanan. Kapag nakalagpas kasi ang exit na nasusunod dyan ay Valenzuela, yung Paso de Blas. So ito sa right side na to, nandito na yung papunta ng Mindanao Avenue. Tapos may nakalagay pa dyan, NLEX Connector. Ayan, yung gawing kanan na to. So, kakanan kami dito. Tapos pagkakanan ay dire-diretso lang. Ito na yung papunta ng Mindanao Avenue. Yung padiretso na yan, syempre NLEX yan. Tapos yung susunod na exit doon ay Valenzuela, Paso de Blas. Minsan Malinta yung nakalagay doon sa exit na susunod. Medyo alanganin tong sinusundan namin na parang L3. Dito ay paimbudo yung daan dito. Sa bandang unahan ay kailangang mag-merge kasi mawawala yung lane na yan.
Ayan, ang lawak ta's biglang nawala. Ta's dito naging 2 lanes lang. Kaya kung galing kayo ng, entry nung NLEX tapos pupunta ng Quezon Avenue, yun yung isang ingatan dun sa, pagpasok ng papunta ng Mindanao Avenue kasi, mula dun sa malawak na lane biglang, lumiit yung lane. Ayan, malapit na kami sa aming destination. Muli maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Sa mga nagko-comment, nagsi-share, at marami pa po tayong mga videos na i-upload. Kung loobin po ng Diyos ay ma-improve natin yung mga videos na ma-upload natin. So, praying na magkaroon ng mga gamit na para sa ikagaganda ng mga videos sa mga darating na araw na ma-improve. So, praying na magkaroon ng mga magagandang gamit, camera, tapos praying na magkaroon ng drone. Ayan, isang magandang gamit para mas maging maganda yung mga videos na na-upload. So muli maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nagko-comment, nag-share, sa lahat ng mga nanonood ng ating Pinoy TV YouTube channel. Ito na yung Mindanao Avenue. Muli maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Oops. Galing nung nagbabike. Delikado lang kasi wala siyang ilaw. Sana maglagay siya ng ilaw para mas kita siya ng mga nakakasabay niyang mga motorista. So, muli maraming salamat. Ito na yung Quezon Avenue. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all. Muli, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang magpala sa ating lahat. God bless us all. So ito na yung Mindanao Avenue, mag-U-turn lang kami dito. At
pagkatapos ng U-turn na 'to, i-end na natin ang ating video. So from NAIA X hanggang dito sa Mindanao Avenue, ngayon ay 50 minutes na. Pero kung hindi nakadaan ng mga traffic, baka kakayanin ng siguro mga 40 minutes. Ayan, dito sa U-turn na 'to ay medyo ingat din kasi maraming mga pasalubong, ta's marami ding mga nagyu-U-turn. So timing lang din kapag dadaan sa ganitong mga U-turn slot. Yan, 'wag basta-basta aabante, tantyahin na okey na puwedeng umabante. So eto na, nandito na kami. Muli maraming salamat sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.